Magkano? Puhunan natin, sir, pag sa maliit na puhunan. Yung nag-uumpisa pa lang sa negosyo, mga sari-sari store. Depende sa gusto mong ilagay sa sari-sari store. Pero yun nga yung sinasuggest ko sa inyo. Pag magsisimula kayo ng kahit na anong hanap buhay, simulan nyo muna sa pagre-research. Kasi research muna kayo kung ano ba gusto nyo simulan, kung ano gusto mo ibenta doon sa sari-sari store mo, tapos hanap ka ng mga supplier. Kasi kahit magkano pa yung sabihin ko sa iyo na figure, merong possibility kulang o sobra yan. Nakadepende kung anong gusto mong itinda. Tapos nakadepende rin sa kung magkano benta ng supplier mo. Pag mahal ang benta ng supplier mo, you're more likely ipasa yan sa consumer mo. Malamang baka hindi ka mabilhan kasi mahal ang bili mo. Pero kung mura yung supplier mo, makakarami ka ngayon na mabibili, mailalagay mo ngayon sa tindahan mo. Tapos you're more likely na wag mo lang tataasan masyado ang tubo, di ba? Mabibilhan ka ng mga customer kasi mas mura sa'yo. Pagka kasi tindahan, sari-sari store, price war ang labanan dyan eh. Pamurahan ng presyo. Sama mo na rin yung konsepto na dapat kahit papano medyo nagpapautang ka ng konti pero may limitasyon. Siguro hanggang 200 piso lang, ganun kada tao, pwede na yun. Bahala ka na, depende kung ganong kapasidad magbayad ng tao. Yun ang sagot ko ron. Follow up question, brother. Kasi ano yun, sir, pag nag-uumpisa pa lang, kukuha agad ng kahit mga permit na agad, kahit nag-uumpisa pa lang, nagmo-monitor ka pa lang ng mga mabenta talaga. Dediretsuhin kita, ang sagot ko sa'yo, idepende mo dun sa lugar ninyo. Ang suggestion ko, magpaalam ka sa barangay. Kasi ganun ginawa ko eh. Yung simula ng Project 1M, wala namang permit eh. Diba? When I say walang permit, ang ibig ko sabihin yung parang DTI, tax, at kung ano-ano pa. Barangay permit lang muna pag nagsisimula ka. Basta inaprobahan lang muna ng barangay na, sige, maghanap buhay kayo dyan, magtindahan kayo. Yun, ganun lang muna sa umpisa yung brother. Hindi mo muna kailangan parang DTI agad, ganun, tax ka agad. Hindi. Kasi maliit lang naman na hanap buhay yung sisimulan mo eh. Baka nga 5,000 lang puhunan yan. Ano ba naman, mas mahal pa yung pagpaparehistro mo ng negosyo kaysa sa puhunan mo. Yung mga sir, mga 25K puhunan. Sobra na yun, brother, kung sari-sari store lang. Goods ka na dun. Kung bahay-bahay lang naman. Bahay mo sisimulan? Sir, mag-uupa ako sa mga 5,000. Ang suggestion ko, brother, kung saan ka nagsasari-sari store, dapat doon ka na rin tumira. Kasi mahihirapan ka doon sa konsepto na may tinitirhan ka, tapos may sari-sari store ka pa, tapos dalawa yun binabayaran mo, tapos hoping sana itong sari-sari store mo, kayang bayaran yung dalawang nirerentahan mo. Magkakaproblema ka kagad doon. Yun nga. Kung ka na tumira, pwede. Yun pwede yun, uubra siguro yun. Pero ang suggestion ko, magkaroon ka ng bantay muna sa tindahan, tapos, siguro, asawa mo o anak mo muna, ganun. Siyempre, ikaw muna sa umpisa, magbabantay ka tindahan para makabisado mo lang yung buong sistema. Tapos, ipasaglit mo muna sa anak mo o sa asawa mo, tapos maghanap buhay ka muna para may pambayad ka lang sa renta. Pagkakaya ng bayaran ng tindahan, yung renta ninyo, yung ilaw, yung tubig, yung pagkain, yung basic necessity lang muna, hindi mo na kasama luho, then pwede ka na mag-resign, dito ka na mag-focus. Yun pwede. Thank you, sir. Follow-up question, brother. Hindi, wala na, sir. Yun na. Okay. Thank you very much, brother. Bye-bye. Mike Haldos. Good morning, Mike. Mike, good morning. Taga saan ka? Tulog pa yata si Mike. Okay, sige, next time. Yung mga gustong umakyat sa live, welcome kayo. Andito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makakyat sa live. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, boss. Cavite po. Cavite. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano lang po, ganun din kay brother, kumbaga kung mag-i-start po ng negosyo, ano ba mga kailangan pong i-consider para malaman po kung ano bang klaseng negosyo po yung sisimulan? Kasi medyo mahirap po kasi talaga isipin kung ano yung dapat simulan eh. Unahin mo munang alamin kung ano ba gusto mo. Doon ka muna, pwede ka magsimula sa ganun. Anong gusto mo? Ngayon, yung gusto mo, bagay
parang hobby mo, gano'n, na parang hindi ka naboboring, na regular mong gustong ginagawa, yun, pwede kang makahanap ng kahit na anong hanap buhay na may kinalaman doon. Huwag ka muna magre-resign. Kung ano yung hanap buhay mo, doon ka lang muna sa trabaho mo, habang hinahanap mo kung ano ba gusto mo sa buhay. Bakit? Kasi hindi mo gugustuhin yung konsepto na ang dahilan lang kung bakit sinimulan mo yung negosyo para kumita ng pera. Okay lang yun, gumagana naman yun. Ang problema mo, hindi mo gugustuhin ma-stuck sa isang sistema o sa isang negosyo na nakakapit sa'yo, tapos hindi mo gusto yung negosyo na yun, tapos nabo-burnout ka na dahil dun. Yun ang dahilan kung bakit sinasuggest ko na kung ano yung bagay na gusto ninyong gawin sa buhay, yun muna, hanapin nyo muna kung anong gusto nyong gawin sa buhay, na palagay mo hindi ka mababagot, hindi ka maboboringan, na kaya mong gawin habang buhay, paulit-ulit. Kasi ganun ang konsepto ng pagnenegosyo. Paulit-ulit. Ang pinaka-majorating parte ng pagnenegosyo, yung kaburingan ng pagnenegosyo. Ang majority talaga na parte ng pagnenegosyo, sobrang boring. Yung konseptong sulat ka ng sulat, numero ka ng numero, pindot ka ng pindot sa calculator, isip ka ng isip ng mga strategy, gawa ka ng gawa ng content, at ng kung ano-ano pang mga boring na parte. Ang pinakamasarap tungkol sa konsepto ng pagnenegosyo, pag binibilang mo na yung pera, tapos gagastusin mo ngayon yung pera, yun ang pinakamasarap na parte pagkakapritsyo pinag-uusapan. Pero yung konsepto ng general na pagnenegosyo, brother, pag hindi mo gusto yung negosyo na sinimulan mo, sigurado ako sa'yo, mababurnout ka kagad, tas hindi uubra, hindi aalagwa yung negosyo mo. Sa madalas na pagkakataon yun na naririnig ko sa maraming mga taong nagnenegosyo, hindi nila gusto yung negosyo na ginagawa nila. So ngayon, ang nangyayari, ang dahilan lang kung bakit nila sinimulan yun, dahil lang sa pera. So ngayon, hindi nila ngayon, alam mo yun, hindi nila matiis. Tapos yung sobrang daming mga bagay na sakit ng ulo ng negosyo na yun, isama mo pa yung pagka-boring ng pagko-compute, pindot-pindot, sulat ng sulat, numero ng numero. Sana, sinimulan mo lang yung bagay na gusto mo talaga. So, doon ka muna pwede magsimula. Ano ba yung gusto mo sa buhay na consistently kaya mong gawin nang hindi ka nababagot, hindi ka naboboringan. Yung bagay na yun, meron kang pwedeng gawing hanap buhay doon. Paano ka kikita doon sa bagay na gusto mong ginagawa? Katulad halimbawa sa mga nanay, gusto nilang nagluluto. Ayan, tignan mo, katulad nitong ginawa ko. O yan, may nakita na kayong format kung paano gumana yung sistema na ginawa ko. Yun. Yun ang suggestion ko. Research ka muna ng gusto, brother. Huwag ka muna magre-resign. Tapos, dun sa panahon na magsisimula ka na ng hanap buhay, barya-barya lang muna sa umpisa. Huwag mo agad lalakyan. Kasi may expose ka sa sobrang pressure na dahil ang laki-laki ng perang nilabas mo, obligado ngayon, dapat mabawi mo kagad yung ASAP kasi yung bills mo, ilaw mo, tubig mo, kailangan mo mabayaran at kung ano-ano pa. Yun ang sikreto ron, brother. Ang sikreto sa pagnenegosyo, barya-barya lang muna sa umaga, nga sabi ng mga jeepney driver. Barya-barya lang sa umaga. Follow-up question, brother. Wala na, boss. Nasagot mo na agad lahat. Maraming salamat sa'yo. Okay, Thank you, sige. Power. Thank you very much, brother. Takot ako dun sa power. Parang networking yun. Anyways. Yung mga gusto magtanong, ito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para umakyat sa live. Magandang umaga sa inyo, YouTube. Yung mga nandito, pakishare nyo nga muna itong post na to. Pakidamihan mo. Good morning. Morning, brother. Taga saan ka? Cavite po. Maganda itong tawag. Tanong nitong isa. Sabi, boss, anong tawag sa lifestyle mo? Ang tawag dito, frugal lifestyle. Frugal. Ibig sabihin, barat. Barat. Sige, go. Ano tanong mo? 16 years old po ako. Ano pong magandang summer job? Magandang summer job para sa 16 years old? Oo nga, no? Ano nga maganda summer job para sa 16 years old? Ito suggestion ko. Maganda to. Research ka ng bagay na palagay mo kaya mong gawin ng paulit-ulit nang hindi ka maboboringan. Parehas siya ng konsepto ng pagnenegosyo. Kasi merong possibility na ano ba gusto mo mangyari sa buhay? Anong pangarap mo? Pinag-iisipan ko po. Hindi ka pa sigurado. Yan yung panahon para mag-testing ka. Yan yung panahon para mag-testing ka. Not necessarily summer job, pwedeng hobby o pwedeng kahit na ano that may interests you in the future. Yan yung panahon para mag-testing ka. Huwag mong pagpokusan yung pagkita ng pera, problema ng magulang mo kung paano kikita ng pera. Sabi nung isa fast food daw, pwedeng fast food, bahala ka na. Kung gusto mo matutong magluto, pwede ka pumasok sa fast food. Siguro kung gusto mo matuto ng sistema ng fast food, yan, pwede yan. Pero alam mo, ang suggestion ko talaga sa mga kabataan, pag wala kayong ginagawa, mag-research kayo ng mga bagay na gusto ninyo.
Kasi eventually, dun mo malalaman kung ano ba yung mga bagay na pwede mong gawing hanap buhay in the future, nakadepende sa kung ano gusto mo. Kuha mo yan? Thank you. Ganda ng sagot. Testing ka muna ng kung ano-ano. Just make sure na wala ka lang gagawin na sobrang laking damage sa sarili mo, na tipong nakabuntis ka habang buhay mo ng problema yan, o naging drug dealer ka, o nagte-testing ka na. Hindi ganun. Ang ibig ko sabihin, yung mga bagay na palagay mo makakatulong sa'yo in the future na pwede mong maging hanap buhay din at the same time. Yun ang suggestion ko. Thank you. Wala na ang tanong. Sige, bye-bye. Ganda ng tanong na yun. Fairness Fairness. Inisip ko kasi yung sarili ko Kung ako 16 years old, ano ba palagay ko yung gusto kong hanap buhay para sa sarili ko? Summer job lang. Pero at the same time, na-realize ko rin bakit ko ba kailangan magtrabaho? Trabaho ng magulang ko yun Summer job? Bakit ko kailangan mag-summer job? Pwede namang hobby, 'di ba? Pero at the same time, pwede rin namang summer job kung may kinalaman sa pagbi-business yung gusto kong mangyari in the future na hindi rin naman ako sigurado kung anong business ang sisimulan ko. Pasok ako ng pwedeng fast food o pwedeng, 'di ba? Laundromat, tagabantay ka kung yun yung gusto mong negosyo. O laundry business. O kahit na anong may kinalaman doon sa bagay na gusto kong gawin in the future. Yun talaga yung panahon para mag-testing kapag bata ka pa Gaya ng sabi ni Pablo sa Biblia, subukin ninyo lahat ng bagay. Ingatan ninyo yung mga bagay na mabuti, layuan ninyo lahat ng anyo ng masama. Pag masama, wag mo nang testing. Kalokohan naman yung, alam mo na nga masama, tinesting mo ba? Okay. Yeah, next. Good morning, B-Gamer. Morning, brother. Ano tanong mo? Good morning, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Ay, mabilis lang to, brother. Sagutin ko lang tong isa kasi maganda to. Napapanahon itong tanong na to Sabi niya, boss, pwede niyo po ba akong tulungan mag-first year college na po ako? Sulit po ba? Ang tanong niya, sulit ba na mag-first year college siya? Ako, ang suggestion ko sa inyo, para malaman mo kung sulit o hindi, dapat nakadepende sa gusto mo yung kurso mo. Kasi pagka gusto mo yung kurso mo, you are more likely to succeed in that career path. Kasi eventually, yung kurso mo, mapupunta ka rin dyan sa isang karera ng buhay So kung nursing ka, dapat siguraduhin mong gusto mo talaga yung konsepto ng pag-aalaga ng pasyente. Tapos okay lang sa'yo na makahawak ka ng dugo, ng sipon, ng tae, ng ihi, at ng kung ano-ano pang makakadiring bagay sa ngalan ng pag-aalaga mo sa pasyente mo. Okay lang yun. So pwede ka ngayon mag-nursing. Kesa, 'di ba, may mga iba kasi pinilit lang na magulang nila na mag-nursing for the sake lang na mag-a-abroad daw bla bla. Tapos ang nagiging ending pumapagsak sila sa call center kasi hindi rin naman nila gusto yung konsepto ng pag-nursing. Tapos hindi rin naman sila nakakapasa sa exam. Yun ang dahilan kung bakit call center ang bagsak. Hindi mo mapapakinabangan ng husto yung kurso mo pag yung kurso mo hindi mo gusto. Papaalala ko lang sa inyo mga kabataan, kagagraduate lang. Halos hindi mo mapapakinabangan ang kurso mo kapag yung kurso mo hindi mo gusto. So you make sure na umpisa pa lang, yung kurso na gusto mo talaga yung masusunod, ipakiusap mo na lang sa magulang mo na dapat yung gusto mong kurso ang masunod para mag-succeed ka. Sobrang importante niyan kasi hindi guaranteed na katulad ng sinasabi nila, diploma o diskarte. Hindi naman guaranteed na kapag may diskarte ka, alagwado ka kagad Hindi rin naman guaranteed na pag may diploma ka, alagwado ka kagad. Nakadepende yan dun sa kung yung diploma ba na kinuha mo, mapapakinabangan mo dun sa profession mo. Importante yun, Pilipinas. Papaalala ko lang sa inyo, sa mga mag-e-enroll ngayong pasukan, siguraduhin nyo muna na yung kurso ninyo, yung talaga eksakto yung gusto ninyo. Yun ang paalala ko sa inyo. Hindi yan advice. Wag kayo magkamali. It is just a suggestion. Okay, sige brother. Go, tuloy. Ano tanong mo? Taga saan ka pala? Sa Mindanao, brother, sa Yugan City. Baka magkita tayo dyan eventually. Madadaanan ko yan sigurado. Ano tanong mo, brother? Brother, bali may alam na po akong sa computer ng editing brother, then gusto ko po kasi mag-negosyo ng ganyan, kaso ang partner ko hindi na nagtitiwala sa akin, brother, sa mga about sa business kasi may mga sinimulan akong business noon na bumagsak. Nangyayari talaga yan, normal. Opo. Ang ko lang po, paano ko ba yung partner ko na magtiwala ulit sa binabala kong
Madaling balak kong magtiwala business pag na nakakita ng pruweba ng konsepto. Ang tawag nila ro sa English, proof of concept. Madaling magtiwala kapag nakakita ng pruweba ng konseptong gumagana talaga yan. Ang problema mo kapag kailangan mo pala yung pera niya, tapos nalugi na yung pera niya dahil sa'yo dati. Eto suggestion ko, magtrabaho ka. Maging empleyado ka muna, kumita ka ng sarili mong pera, ipunin mo yung sarili mong pera, tapos tsaka mo simulan yung negosyong interest ka. May interesado ka. Yun, gagana yun. Baka hindi gumana yung pagnenegosyo, pero makakakuha ka ng sapat na pondo para magnegosyo. Kasi yan din po yung trabaho ko noon, idol, nagtrabaho po kasi ako sa paaralan. Then ako ang tagagawa ng ID, tagagawa ng yearbook, tagagawa ng mga uniform namin sa paaralan. Kaya ngayon naisip ko pong i-pursue yung gawin ko na talagang business yung ganun, brother. Pwede. Kaya, pero mag-iipon ka muna. Na Kasi mas magaan, brother, na nalugi yung sarili mong pera kaysa nalugi pera ng ibang tao dahil sa'yo. Mas magaan yun. Mas magaan na nalugi yung sarili mong pera kaysa nalugi yung pera ng ibang tao dahil sa'yo. Yung tao na nalugian ng pera dahil sa'yo, mahirapan ka na makakuha ng tiwala ulit niya dahil tungkol dun. Pero dun sa sarili mo, na sarili mong pondo yan, nalugi, ikaw rin naman ang may kagagawan kung bakit nalugi. O baka dahil hindi ka lang talaga sigurado sa bagay na ginagawa mo, kaya nalugi. Regardless of the reason, madaling makapagsimula ulit kapag ka sa'yo galing yung pera. Versus yung pera ay galing sa kung sino mang ibang tao, tas nalugi, tas susubukan mong umulit na naman gamit yung pera ng parehas na tao na nalugi na nga dahil sa'yo. Mahirap yun, brother. Mas madali gumawa ka na lang sarili mong pera, tapos yun ngayon yung ipalugi mo. Okay lang, hindi masyado masakit sa kanya. Gets mo yan? Sige. Opo, brother. Sige. Po, brother, salamat. Shukran. Salamat, brother. Afwan, brother. Natututo na ako na Arabic. Paunti-unti. Pakunti-kunti. Mga 2 taon siguro. Straight na pag-aaral lang tungkol sa Quran at saka tungkol sa Arabic. Mga diretso na mag-Arabic. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga Laguna po. Laguna. Ano ang tanong mo, brother? About sa Bible po. Okay. Yung ano po, yung maliligtas ba ang tao kapag kung kailan mamamatay na siya? Tapos saka siya hihingi ng tawad sa Panginoon? Depende kung dun mo lang nakilala yung katotohanan kung kailan bago ka ba matay. Pero pag all throughout your lifetime, alam mo naman yung katotohanan, tas antigas lang talaga ng ulo mo, tas kung kailan mamamatay ka na, tsaka ka magsosorry, na-enjoy mo naman ang gusto yung buhay mo na sobra. Wala ka na sa ulog, na-enjoy mo na sobra. Oo nga po. Ganun yung konsepto Isipin mo, babaero ka mula pagkabata, tas kung kailan mamamatay ka, tsaka ka magsosorry sa lahat ng kinantot mo. Okay. Ganun. Napasarap naman yata yung pag-i-enjoy mo ng gusto. Kung gumagana yun, paalala ko lang sa'yo, brother, kung gumagana yun, sana lahat ng bago mamatay humingi ng tawad, sana maliligtas. Ito problema, hindi yung tumatawag Panginoon na akit sa kaharian ng langit. Yun ang nakasulat sa Biblia. Paalala ko lang sa inyo, huwag kayo masyadong magpakakampante. Kasi baka hindi ka mabigyan ng pagkakataon na humingi ng tawad doon sa huling sandali mo. If you have to consider practicality, brother, if you will only consider practicality, ang majority ng namamatay sa atake sa puso at saka sa stroke, namamatay ng tulog sila. Hindi nila alam yun, tas hindi na nagigising. If you look at the statistics, practicality lang tayo. Yung mga na-stroke, yung mga inatake sa puso, ang majority sa kanila, sabi ng statistics, namamatay daw habang tulog. So hindi na nakakahingi ng tawad. Di mo nga alam na mamamatay ka Bakit? Ang lakas mo pa Tapos hindi ka na nagising dahil na-stroke ka. You have to consider, brother. One-third ng buhay natin, tulog tayo. Kahit ano pwedeng mangyari habang tulog ka. Dahil napakahabang oras ng tulog mo. Isipin mo, kung mabubuhay ka ng 60 years total Total mo lang halimbawa, 60 years ang buhay mo. Kung 1/3 ng buhay mo tulog ka, then that's 20 years of your life you're sleeping. 20 years straight, accumulated.
na panahon, tulog ka. So ang ibig sabihin, malaki possibility na habang natutulog ka, doon ka mamatay. Ako, yun nga suggestion ko sa inyo, sumabay ka na. Nagpapakatino na ako. Pati yan, sabayan mo na rin. Di na ako naninigarilyo ngayon. Tapos nag-aaral ako ng Quran, nag-aaral akong Biblia. Baka sakaling may pag-asa ako sa kabilang buhay. Alam mo naman, hindi ganito itsura ko na mukha ko siraulo, tapos banal na tao pala ako. Hindi, siraulo rin ako katulad ninyo. Baka mas gago pa ako sa inyo. Pero akin, ang bottom line, mabuti na yung sigurado, Brad. Yung mga ibang kaibigan ko, patay na eh. Mabuti na yung sigurado. Isipin mo nung panahon ng COVID, halos every other third profile picture, black. So, ibig sabihin, merong patay sa pamilya yun. Either tatay, nanay, ate, kuya, lolo, lola. O kung sino man, tsahin niya, gano'n. Pero isipin mo nung panahon ng COVID, mayit-maya, kada 3 profile picture, puro itim. Grabe naman yun. Tapos may kandi-kandila pa yung iba. Sa akin, hindi ka ba kinakabahan dun? Na hindi mo alam kung hanggang kailan lang ang buhay mo, tapos nabigyan ka na ng napakahabang pagkakataon dahil yung iba, bata pa lang namamatay na. Ako, 30 na ako 35 na ako kalahati na ako ng buhay ko, kung average, 60 years lang. Hindi ko naman alam kung hanggang kailan ako basta sigurado ko, pinagkakain ko, lahat ng pinagkakain ko. So ano ibig sabihin? Abusado ako sa katawan pagdating sa pagkain minsan panahon. Bisyoso pa ako dahil sa yosi ko, ang lakas ko manigarilyo. Ngayon, naitigil ko na. Hindi ko nga alam kung ilang panahon na akong hindi naninigarilyo. Basta nung sinabi ko titigil ko na pag-yosi, hindi na ako nag-yosi talaga. Hindi na ako nanigarilyo. Mabuti na sigurado. Oo, baka hindi ako tanggapin sa langit dahil sa dami ng kagaguhan ko in the past. Pero at least nagsubok ako kahit papano. Diba? At least man lang kahit papano nagsubok ako. Yan, nasagot ko ron, brother. Huwag mong masyadong pagkahambog ang kinabukasan. Hindi mo alam kung hanggang kailan lang tayo. Huwag mo kakalimutan, tayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang. Follow-up question, brother. Kasi po, follow-up question ko. Paano mapagpatawad ang Diyos? Tulo po. Ang Diyos po ba ay mapag-discuss, mapagpatol, o minsan, ayun po, paano mapagpatawad ang Diyos? Ang mababasa mo, siya ang maawain sa lahat. Pero kailangan din niyang maging justice at the same time So kahit maawain ka, kailangan, you have to put justice on those people that was denied of justice while they are on earth. Diba? So, isama mo yung sa equation na okay, maawain sa lahat. Pero yung mga taong dinamage mo, hindi ba niya bibigyan ng justice yun? Diba? Kailangan niyang bigyan ng hustisya yun. Isama mo na rin yung ginawa mo sa sarili mo. Hindi ba niya bibigyan hustisya na pinahiram ka ng katawan, inabuso mo katawan mo? Kailangan mo isama sa equation yun. Yun yung dahilan kung bakit magpaparusa. Kasi may mga damages na ginawa ang sangkatauhan na mga bagay na, alam mo yun, hindi na nalapatan ng hindi na nalapatan ng hustisya. Isipin mo kung gaano karami ang cold cases na na murder. Isipin mo kung gaano karami ang cold cases na homicide. Yun nga lang hit and run. Na hit and run lang halimbawa ka mag-anak mo tapos wala kang pera. Suwerte ka kung pansinin ka ng pulis. Ginagawa ng pulis yung trabaho nila. Pero may mga pagkakataon hindi nila pinipersu, lalo na kapag kayong konseptong, alam mo yun, sa sobrang dami ng kasong kailangan asikasuhin. Diba? Yung mga pulis, ginagawa lang nila yung trabaho nila sa abot ng makakaya nila. Pero syempre, sa dami ng bagay na ginagawa ng kapulisan, hindi matututukan yan. Lalo na kung masyadong wala halos ebidensya, walang CCTV. Tapos alam mo yun, yung lugar sobrang dilim, tapos napakarami pang pasikot-sikot na hit and run doon yung kamag-anak mo. Diba? Mahirap Mahirap. Akin ang bottom line, brother, siguraduhin mo na lang. Manigurado ka na habang malakas ka pa. Yun ang sigurado ko sa'yo. Manigurado ka habang malakas ka pa. Mabuti na yung sigurado kaysa pagdating sa dulo, nasa huli ang pagsisisi. Baka ma-surprise motherfucker ka. Natutulog ka lang, pagising mo, nakilala mo na si Lord. Mahirap. Delikado masyado, brother. Delikado. Ayokong sukatin. Hindi. Mapagmahal ang Diyos. Maawain sa lahat. Di naman niya siguro ko hahayaan mapunta sa impyerno. Bakit? Kasi wala naman akong ginagawang masama. Wala kang ginagawang masama, pero tamad ka. Wala ka rin ginagawang mabuti. Palagay mo ba mag-i-entertain ng Diyos ng katamaran sa langit? Diba? Ganun lang naman yun Follow-up question, brother. Last question po, brother. Ito yung yung nakikita ko lagi sa mga
Maliligtas ba ang tao? Ito naman, parang katulad itong katulad ni Jacqueline Moco. Ano yan kumbaga gumawa siya ng parang fake name para sabihin Jacqueline Moco, ganun. Tapos pinaghiwa-hiwalay pa niya, Jacqueline Moco, ganun. Yan, yung mga ganyang klase ng tao. Yung mga ganyang klase ng tao, alam mo, basura ng lipunan yun Alam mo, aakit sa live ng may live, magagaganyan, di ba? Tapos tignan mo ngayon, ano pakinabang ngayon ang ginagawa mo? Di ba? Ano pakinabang yung ginagawa mo? Copy-paste lang siya ng copy-paste. Ayan, gawain ng mga basura klase ng tao yun. Ako sa'yo, magbagong buhay ka na, boy. Magbagong buhay ka na, maniwala ka sa akin. Anyways, sige, tuloy, brother. Yung, maliligtas ba ang tao kung ipagdadasal ng ibang tao? Kasi sa mga katuloy ko, ganyan kung, diba, namatay ka na, tapos minsan may mga last night pang nagrimisa sila, tapos pagkatapos, dadalhin sa simbahan, tapos magrimisa ulit bago ilibing. Maliligtas ba ang tao pag ganun? Pagka patay ka na, wala nang kayang gawin yung dasal sa'yo Kasi ang sabi ng Biblia, 24 ng Apokalipsis at binuksan ng mga aklat at binuksan ng ibang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay inutulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Yun ang nakasulat. Ayon sa bagay na ginawa nila. Hindi ayon sa ginawa ng iba para sa kanila. Pwede, panalangin mo habang buhay pa. Baka sakaling magkaroon ng pag-asa na magbagong buhay yung tao. Kaya wag ka mag-alala, Jacqueline Moco. Ipapanalangin na lang kita. Follow-up question, brother. Ito hindi ko naman kumbaga direct ng tanong sa iyo. Yung about sa kung paano magpapababa yung ating gas. Meron akong balita, brother. Kasi meron akong kumbaga mga kaibigan din naman sa politika na ang sinasabi nila dyan, ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit hindi mapababa yung presyo ng bigas. Kasi isipin mo, hindi nga naman nagtutugma Isipin mo, farmers tatanim. Pagkatanim ng farmers, papalaguin niya mga 3 buwan siguro, 2-3 buwan, ganun, minsan 4. Depende sa kung anong klase yung depende kung anong klase yung palay. Tapos aanihin, pagkaani, papatuyuin. Pagkapatuyo, ibebenta nila yun Tapos ang bentahan yan, somewhere around 18 pesos to 22 pesos. Rough estimate lang yun, mga ganun 18 to 22. Hindi mo, pagpunta sa palengke, umaabot ng 50. 60. Mahirap mo bababa yun, maliban na lang yung middle ground. Paano nangyari na dito 18? 14 pa nga dun sa iba 14 lang nila binibili yung isang sako ng palay. Mula 14, paano mo mapapababa yan dito sa may bandang gitna? Kasi ito yung pagkabili ng palay. Ito naman doon sa retail na halos 60 pesos per kilo. Dito sa pagitan yan Dito sa pagitan mo gagalawin yan. Paano mo mapapababa yan dyan? May bali-balita ako, yung middleman nagkakaproblema sa middleman. Yung middleman parang masyadong malaki, manubo. Yun ang balita ko. Siyempre ako naman nakikibalita lang din naman. Hindi naman ako magsasaka Wala rin naman ako masyadong maraming mga magsasakang kilala. Bukod dun sa ilang piraso na nasa may banda ng Sambales at saka dito sa Nueva Ecija. 2 piraso lang yung kilala kong mga may-ari na sakahan Sila nagsasabi nun sa akin Meron akong parang may solution ako para sa sarili ko. Ewan ko kung magtanim ka ng sarili mong palay? Hindi naman grabe. Ganito yan kasi may law of demand and supply. Ibig sabihin, nasa atin din naman yun Bawasan natin ang kain natin. Dati, 2. Isa na lang. Alisin natin yung mga pagkain na unli. Diba? Yung mga unli rice dyan na pares, overload na unli rice. Para dumami yung supply natin. Kumbaga, ayun ang parang solution para sa sarili ko. Bawasan ang pagkain ng kanin. Para dumami yung supply natin. Yan sa buong bansa, brother. Kasi consumer yung consumer yung didiktahan mo. Ang hirap diktahan ng consumer. Tingnan mo, pakita ko lang sa inyo kung gaano kahirap diktahan ng consumer Papakita ko lang sa inyo, Pilipinas, kung gaano kahirap diktahan ng consumer. Kung halimbawa, Pilipinas, atin muna atensyon. Kung halimbawa, magiging milyonaryo ka kapag hindi ka kumain ng kanin. Gagawin mo ba yon? Yes or no? Pero aabutin ka ng mga 5 taon. Yes or no lang?
pag hindi ka kumain ng kanin, magiging milyonaryo ka, pero aabutin ka ng 5 taon. Yes or no? Gagawin mo ba yun? Tingnan mo, dito pa lang sa kabila may mga nagnonon eh. Tingnan mo. Oh. Bakit? Ang sarap-sarap ng kanin eh. Lalo na pag ang ulam mo sinigang. Smooth transition. Smooth. Oh, tingnan mo, see? Nagnono sila eh, oh. Nagnono eh. Bakit magnono? Siyempre maiintindihan mo, mahirap talagang diktahan ng consumer kahit pa sabihin mong yayaman sila dyan, eh kung hindi naman nila priority yung pagyaman. Diba? Katulad yan, tingnan mo. Para sa iyo, priority yung pagbaba ng presyo ng bigas. Sa ibang tao naman, hindi naman yan ang priority nila. Sa kanila, wala silang pakialam kung magkano presyo ng bigas. Basta magrereklamo na lang sila sa gobyerno, kung alam ba, may kaya silang gawin para pababain ang presyo ng bigas, hindi nila gagawin pa rin yun. Bakit? Consumer yan eh. Usaping negosyo yung pagpapababa ng presyo ng bigas. Usaping negosyo ang pagpapababa ng presyo ng bigas. So ano ibig sabihin? Hanapin mo kung sino yung negosyante na kumikita ng husto dyan. Babaan mo lang ng konti yung kinikita nun, mapapababa mo na ng konti lang yung presyo ng bigas. Konti nga lang. Siyempre, kailangan mo rin i-consider at the same time yung mga pumapasok na bigas sa atin galing ng iba't ibang mga bansa na nakakapagpabagsak talaga sa atin. Bakit? Mura presyo eh, 'di ba? Kapag gagaling sa ibang bansa, papasok mo sa Pilipinas, ang mura ng presyo niyan. So ngayon, kailangan lagyan ng mataas na taripa 'yan para magtaas man lang ang presyo niyan, kumita rin ang gobyerno at the same time. Ganon yung konsepto. Follow-up question, brother. Okay na po 'yun, brother. Bali kong tatanong sana ka. Okay na siguro. Salamat, brother. Thank you very much. Salamat. Kahit sa mga ano. Sana marami ka natutunan, brother. Oo, marami na pa talaga akong natutunan tayo. Okay, next tao. Next. Yung mga gusto umakyat, ito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para mag-request na umakyat sa live. Good morning, brother. Taga saan ka? Nabotas. Ano tanong mo, brother? 19 kasi ako. So, nag-iisip ako sa anong pwede yung gawin sa buhay. Ano sa tingin niyo po yung pwede? Kailangan mong alamin kung ano-ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. Doon ka muna mag-stick sa mga bagay na kailangan mong gawin. Tapos, isabay mo na rin yung mga bagay na gusto mong gawin at the same time. Pero you have to do your own. Kasi kahit na anong maging suggestion ko sa'yo, pag hindi mo naman gusto yun, tapos hindi mo rin naman kailangan yun at the same time, wala pa rin kwenta. May ano po ako ngayon, TikTok affiliate. Sa tingin niyo po, ayos po ba yun? Lahat ng bagay ayos. Kung kailangan o gusto mo yung bagay na ginagawa mo. Lahat ng bagay ayos. Maganda yan, TikTok affiliate. Maganda yan. Marami nang kumita dyan. May mga pumupunta sa akin dito sa tindahan ko. Daan libo ang kinikita nila sa TikTok affiliate. Yung isa nga, nakabili pa ng kondo eh. Diba yung nakaraan? Yeah. Maganda yan. Kung pagtsatsagaan mo, kung bubugbugan mo rin ng gusto. Parang ayun lang gusto kong maging race, parang maging business man. Bilisan mo na. Kasi nasa-saturate na ang merkado ng pagti-TikTok affiliate. Nakikita mo, halos lahat na lang affiliate na ngayon. Bilisan mo. Oo nga. Yun ang suggestion ko sa'yo. Sakto, pwede mong bombahan yan ngayon. Na, kasi ngayon parang kailangan yata ng business permit, kung di ako nagkakamali, kailangan business permit para dyan. Ito ba? So, ay ibig sabihin nun, kokonti ulit. Mababawasan ulit yung bilang ng mga affiliate. So, ngayon, yung konsepto na dahil nabawasan yung mga nag-affiliate, mas malaki ngayon ang porsyento na kung bobombahan mo yan sa ganitong panahon, kung kailang kumonti ang affiliate, you are more likely to make money out of it. Gets mo? Tapo, gets ko. Follow-up question, brother. Ayun lang po. Salamat. Sige, thank you. Yes, JP, ang gulo-gulo nito. Sige, nakakit ha. Anong trip mo? Ay, walang option para iakit ka, bro. Walang option para iakit ka. Mag-request ka na lang ng pag-akit sa live ko. Ganun na lang, mag-request ka na lang kaysa binobomba mo yung comment section ko. Pag ayaw mo mag-request umakyat sa live, edi madali namang i-mute ka eh. Gusto mo ko testing? Good morning, sister. Taga saan ka? Iloilo po. Iloilo. Okay, ano tanong mo? Tanong ko lang po kasi, ano ba to?
Kaka-break lang po kasi naman ng partner ko for almost 2 years. Okay. Tapos sinabi niya na wala na daw yung feelings niya. So, may anak kami. So sabi ko, paano yung mga bata? Sabi niya, okay lang, tatanggapin ko kung magagalit sila sa akin. So sa part ko, ang hirap lumaki ng mga bata, lalo na babae sila na. Wala yung tatay, kasi ang hirap. Nakikita ko ngayon, maraming teenager pregnancy, hindi ko alam kung paano ko sila palalakahin na mag-isa. Kasi iba yung may tatay kay gusto kong tanongin yung point of view mo kung sa yung side na lalaki ka. Ano yung magiging opinion mo pagdating sa future na makita mo yung anak mo na galit sa'yo? Lagi kong narinig sa'yo yung nalagi You're talking about feelings. Doon ko nakakita. Naintindihan ko yung coming from the perspective that you're talking about feelings. Pero yung ang i-consider mo dyan, hindi yung sa akin na parang galit na galit sa akin yung anak ko, ganun. Sa akin syempre di ko matatanggap yun. Pero yung ang problema mo kasi yung dating kasama mo sa buhay, tanggap niya yun, wala siyang pakialam. 'Di ba? So hindi you're not asking the right question. Ang tamang tanong diyan siguro kung ako yung magtatanong tapos nasa ganyan sitwasyon ako, paano ba yung paraan para makuha ko yung sustento ng mga anak ko galing doon sa tatay? Doon ngayon papasok na yung konsepto ng pagkuha ng abogado. Yun lang siguro, sustento. Pero para panindigan niya pa yung pagiging tatay sa mga bata, ayaw nga niya eh. Ang problema, wala kasi tayong kaso tungkol dyan eh. Baka pwede, kasuha mo na neglect, ganun. Tignan mo na lang sa abogado kung lalapat yun. Pero duda ako kasi marami ng mga single mother na nagrereklamo sa akin tungkol doon sa ganung konsepto na yun nga lang sustento, hindi pa makuha eh. Yung pagiging tatay pa kaya sa anak na mas mahirap kaysa sa sustento. Wala, siguro yun nga lang yung yun nga lang yung pagkukulang na kailangan mo talagang tanggapin na sana kinilala mo muna siya, pinikon mo muna, ininis mo muna, tinanggal mo muna yung pagmamahal niya sa'yo, tsaka mo ngayon madidesisyonan kung gusto mo ba mag-anak sa ganyang klase ng lalaki. Kasi isa sa mga trouble ng mga babae yan eh, basta na in love sila, okay lang sa kanila kung magkaanak sila, basta may pera yung lalaki, kung kaya magsustento. Ang problema nga, may mga lalaki nga, may pera nga, ayaw naman magsustento. May mga lalaki naman, may pera nga, nagsusustento nga, ayaw naman panindigan yung pagiging tatay doon sa mga bata. Ayaw panindigan yung pagiging asawa sa'yo. So doon sa pagkakataon na yun, kailangan, doon sa ano na yun, sa aspeto na yun, kailangan mong tanggapin talagang nagkulang ka talaga, na subukin muna sana yung lalaki. Kasi 2 taon pa lang kayo, may anak na kagad kayo. Hindi mo sinubok ng gusto eh. Ngayon, you have to pay the consequence na kailangan mo talagang palakihin yung mga bata ng mag-isa. Huwag kang kabahan, kasi magaling ka naman eh. Tignan mo, pansinin mo, yung tanong mo sa akin, hindi mo tinatanong kung paano bubuhayin yung mga bata tungkol sa finances. Ang tanong mo, paano bubuhayin yung mga bata nang walang tatay. So, ibig sabihin, kaya mo yung finances, financial aspect. Trouble ka nga lang dun sa konsepto na wala talagang tatay yung tatay. Well, that's something that you have to live with for the rest of your life. Yun nga lang yun. Yan yung sitwasyon, tinatawag nila sitwasyon. You may probably have a problem, pero tatanong mo sarili mo, ano resolution do sa problema na yun? Pag wala kang makitang resolution sa problema na yun, then that's not a problem, that's a situation. At ang ibig sabihin, pagka ang konsepto ay sitwasyon, what you have in front of you is a situation, not a problem. Ang ibig sabihin yan, pagagaanin mo na lang yan. Bibit-bitin mo habang buhay, pero pagagaanin mo. Kayang gumaan yan, lalo na kapag may pera ka. Tatalinuhan mo nga lang ng gusto sa pagpapalaki sa mga anak mo ng mag-isa. Ganon yun. Gets mo? Okay, thank you very much. Follow-up question, sister. Salamat po. Galingan mo sa buhay. Bye-bye. Wala naman na. Thank you. Bye-bye. Sige, bye-bye. Sabi, may battle ka pa ba? Hindi po ako yung si Shea yun eh. Hindi naman ako si Shea eh. Wala akong alam sa pagrarap. Wala akong alam sa paglarap. Ang kulit na itong isa na to, ni JP. Matagal ko ng basher ito eh. Hahamon daw siya sa akin tungkol sa ano, tungkol sa debate daw, tungkol sa pagyaman, bla bla. Gusto mag-i-schedule pa. Hindi, ngayon na. Patulang kita. Sige, ngayon na. Umakit ka sa live ko. Patulang kita tungkol sa request mo. Yeah, para matigil lang yung kaiguhan mo. Ego feeder ka lang. Pinapakain mo lang ego mo eh. Diba? Pwede ka naman humanap ng kalaban sa inyo doon sa lugar ninyo eh. Diba? Ang gusto mo pa sikat na influencer eh. Yeah, pagbibigyan kita. Pero ngayon ka lumaban sa akin. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning po. Mm. Brother. Taga ano pa ako? Taga
Sambuanga Norte. Pero doon ako nag-work sa Bohol. Ano tanong mo, brother? Tapos brother, nag-open ako kasi ng kunting negosyo po. Isang maliit na bakery. Yeah. Tapos singit ko after, lang ano muna po, to si JP. Sabi, ket sa bicep, Sige, baka ba? untog ko lang yung ulo mo eh. Eh, tingnan mo, yan ang hirap kapag yung bicep mo mas malaki pa sa ulo mo. Anyway, sige, tuloy, brother. Kaso po, nag-open ako ng last year, November. So after 4 months, wala po, hindi po kumikita. Nakadalawang baker na po. Yung unang baker ko, magaling kaso lasinggero. Okay. Pinalitan ko. Tapos yung isa naman, yung feedback ng isa kong baker, hindi daw maganda yung templa. Okay. Kaya yun, hindi ko makita. Tingin ko sa market din parang brother, parang kunti lang yung market. Pero nasa naman siya, nasa entrance ng terminal. Pero kasi yung terminal pa po, hindi pa po siya ganun ka daming pasahero. Oo. Ang tanong ko, brother, ano sa tingin mo, bubukas ba ako ulit ba? Suggestion ko, ikaw muna magmaneho. Ikaw ang magmasa ng tinapay, ikaw yung siguraduhin mo muna yung timpla na maayos, siguraduhin mo munang magaling ka humimas ng tinapay, siguraduhin mo munang alam mo kung gaano karami customer na nabebentahan, ikaw muna. Ang mahirap kasi, pinapamahala mo kasi sa iba, tapos aasa ka sa timpla nung masahista mo. Ay, ano? Baker? Ano tawag? Masahista. Masaya kasi yung tinapay. Paano ba rin? Hindi ka marunong sa baking. Oo, maasa ka kasi dun sa taga-masahe mo ng tinapay. Dapat, nasa iyo galing ang timpla, brother. Panadero pala. Masahista. Dapat, brother, alam mo dapat kabisado mo yung buong negosyo. Tapos ikaw na lang ang magtuturo ngayon dun sa mga masahista mo kung paano magmasahe ng tinapay. Gets mo yun? Dapat ikaw nakakaalam ng timpla. Hindi pwedeng panadero mo yung nakakaalam ng timpla. Tapos nakadepende sa panadero kung masarap yung panadero masa o hindi. Tapos pag nagpalit ka ng panadero, iba na naman lasa. Palit ka ng panadero, iba na naman lasa. Hindi pwedeng ganun. Dapat kabisado mo negosyo mo, Brad. Ikaw dapat yung nasusunod tungkol sa timpla niyan. Tinan mo, katulad sa akin, kahit sino pa magtimpla nito, ganyan at ganyan pa rin ang lasa niyan. Bakit? Sa akin galing yung formula eh. Diba? Sa akin galing yung recipe eh. Nagaling yung recipe niyo kay Chef Anthony Ang na nasa akin, in-enhance lang namin ng konti. Ngayon, alam ko ngayon kung paano magtimpla. Ang ibig sabihin nun, kahit sino pa magtimpla niyan, parehas ang lasa niyan. Ganun. Kahit sino pa magtimpla, parehas ang lasa niyan. Kasi ako nakakaalam ng timpla, tinuro ko lang sa mga tao ko yun eh. So kahit sino pa magluto, iyan at yan pa rin yung matitikman ninyo. Ganun yung konsepto. Gets mo? Oo, brother. Sa tingin mo, brother, binta ko na lang yung kung hindi mo gusto yung negosyo, benta mo na. Yung mismong negosyo. Pero kung yung pwesto, ibang usapan yun. Pwede mong parentahan yung pwesto. Sa'yo ba yung pwesto? Oo. Nirintahan ko na rin, pero ako yung ng building. Ikaw yung nag-renta ng building? Oo. Ako yung nagawa ng building, yung lupa lang nirintahan ko pa. Okay. Yan pwede mong parentahan, brother. Pwede mong parentahan. You are welcome na ibenta yan kung talagang sobrang sakit talaga ng ulo mo dyan. Pero pwede mo rin naman pagkakitaan yan, maglagay ng ibang negosyo dun, tapos sa'yo bumaboundary. Ibig sabihin, sa'yo nagbabayad ng renta. Ganon. So, maglagay ka ng massage parlor doon, ganun. Sama mo na rin yung tinapay, yung taga-masahe ng katawan ng tao, taga-masahe na rin ng tinapay. Sa bliss daw, sabi. Bawal. Lahat naman ng bagay, bawal eh. Lahat din naman ng bagay, pag napagkasunduan, pwede. Ganun, gets mo? Ikaw na ngayon ang bahala mag-desisyon kung ano gagawin mo ron. Ako, suggestion ko, kung gusto mo talaga yung panaderya, pwede naman. Pero kailangan kabisaduhin mo muna bago mo ituro sa mga tao mo. Hindi pwedeng tao mo nagdidesisyon kung anong magiging timpla ng tinapay. Ibig sabihin, tagamasa ng tinapay mo, 4 na beses ka nagpalit sa 1 taon. Puta kayo ng tagamasa ng tinapay yan, sila nasusunod sa timpla, iba ng iba yung timpla. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Meron pa, brother. Kasi sa katabi ng bakery ko, meron akong kunting sari-sari store. Kasi pag pinarentahan ko yung pwesto ng bakery, baka magdayo rin ang sari-sari store. 2 na kami. Okay. Ganun talaga.
Pero yun lang naman nakakausapin mo eh. Pag pinarentahan mo, hindi pwedeng sari-sari store. Yun lang ang kondisyon nun. Ganun kasimple. Hindi naman masyadong komplikado yun. Oo. Yun lang naman ang lalagyan mo lang ang restriction. Siyempre, hindi ka pwedeng masunod kung ano ilalagay nila negosyo doon. Pero sasabihin mo lang diretso, hindi pwede sari-sari store. Puta ka naman, dalawa na tayo. Pares tayo hindi kita, gago. Ganun. Gets mo? Sige, question, brother. Maraming salamat. Okay, sige. Bye-bye. Ang kulit nitong JP na to no? Ang ingay-ingay niya sa comment section ko. Gusto niya mag-i-schedule pa ako ng debate sa kanya. No? Pinapakit ko na nga sa live, ayaw naman niya. So gagawin mo, magre-research ka muna ng gusto. Ganun ba ibig mo sabihin? Untog daw niya ako sa bicep niya. Ulo ko daw untog niya sa bicep niya. Yan kasi ang hirap. Pag yung bicep mo, mas malaki pa sa utak mo. Nakakatawa tong JP na to no? Utak toge talaga eh. Wala, ganun lang siya. Yan lang ang buhay niya. Ang buhay niya, mag-antay kung kailan ako magla-live, tapos aakit siya dyan, comment siya, ganun. Tapos pag pinapakit mo, hindi mo siya aakit sa live. Ganyan lang buhay niya. Ang pangit ng buhay mo, Brad. Ang pangit ng buhay mo. Ako na yung happy pill mo. I live inside your head, rent-free. Yeah, nakatira na ako sa ulo mo, Brad, hanggang mamatay ka. Abang ka ng abang sa live ko. Good morning, sister. Taga saan ka? Taga saan ka, Sofia? Hello, sir. Hello. Babae ba ito, lalaki? Good morning. Lalaki, sir. Okay. Gamit mo yung kay misis mo? Okay. Ano tanong mo, brother? Idol lang. Tanong ko lang. May plano kasi kami mag-business. So ngayon, kailangan ko ba kumuha ng mentor? Kasi wala pa akong ibang idea eh. Not necessarily. Pwede kang kumuha ng mentor, that's a good way to go about it. Kung meron kang mga makikitang tapat. Kasi karamihan sa mga sa mga mentor sa social media, taliwas eh. Madalas mapapansin mo mga mentor sa social media. Ito common ito, pansin na pansin nyo to. May mentor, mentor. Tapos, tuturuan ka kuno kung paano magnegosyo. Magtataka ka, tuturuan ka kung paano magnegosyo, tapos pino-front nila yung negosyo nila. So lumalabas, tinuturuan ka nila kung paano gawin yung negosyo na sila ang nakaisip at nakakonekta ka sa kanila at reseller ka pala nila. Therefore, hindi ka nagne-negosyo. Reseller ka nila. Ang labas mo nun, freelance. Ganun ang labas mo nun, freelancing ka nila. Maraming mentor, ganyan eh. Tuturuan ka daw kuno kung paano magnegosyo. Magtataka ka, tuturuan kung paano magnegosyo, hindi naman yung gusto mong negosyo ang ituturo sa'yo. Ang ituturo sa'yo, yung negosyo nila na nag-i-exist na, tapos papapasukin ka nila doon, tapos yung pala, ang interest pala nila sa'yo, kunin yung pera mo, tapos kumonekta ka sa negosyo nila para sila kumita, ikaw magbukang tanga. Bebenta, ayan, sabi ng isa, bebentahan ka. Yung pansin ko, sa akin hindi naman ganun kakomplikado yung konsepto eh. Kung meron ka makukuhang mga mentor na mga tipong kapitbahay nyo na may-ari ng kung ano man yung negosyo na gusto mong simulan, yun pwede kang mag-apply dun. Sabihin mo lang na sigurado, diretso. Gusto ko po matuto kasi sa ganitong klase ng negosyo eh. Pero hindi kita ako kompetensya, lalayo ako sa'yo. So sana maghanap buhay muna sa loob ng bakuran mo. Diretsahan lang, sweldoan mo ako yung magtatrabaho ng tapat, matino, maayos, tapos mga 2 taon magre-resign ako para makapagsimula ng sarili ko din sa probinsya namin. Ganon yung konsepto. Pwede yun, brother. Gagana yun. Kailangan mo nga lang maging tapat. Na diretso sabihin mo talaga sa kanya. Gagana yun. Pwede ka rin namang mag-research. Andyan naman ang YouTube. Diba? Marami namang mga information na makikita ka sa social media na libre lang. Sa akin, katulad sa akin, pag nagtanong ka sa akin, libre lang naman eh. Hindi naman ako nagpapacharge. Diba? Maliban na lang siguro, aayusin yung negosyo mo. Tsaka na yun. Tsaka na ako Ayun. Pwede kang pumunta rito, makipagkwentuhan sa akin, ganun, tungkol sa maraming detalye, tungkol na maraming bagay na, ano ba yun, bahala ka na, on choice mo na, kung bumili kang sinigang o hindi, wala mo na akong pakialam, kasi, diba? Ayun, yun ang sagot ko rin, brother. Maraming pwedeng panggalingan ng information. Follow up question, brother. Wala na, idol, yun lang. Okay, sige. Thank you very much, brother. Bye-bye. Thank you. Ang cute naman ito. Yung isa naghahanap dito ng jowa. Sabi niya, nakatawa naman to. Siguro dahil may mga matitinong mindset dito. Sino single dito? PM po. Ang cute. Nakakatawa naman to. Babae. Good morning din sa'yo. Hello. I'm strong but I'm tired. I'm strong but I'm tired. Buhay nga naman, minsan nakakapagod. Good morning, Renz. Taga saan ka, brother? Hello, sir.
Bulacan. Ano tanong mo? Ano lang, medyo curious lang ako dun sa Project 1M mo na, ano ba yun, after sales ba yun? After tax pala. Wala pa Kasi tax. ano lang. Wala pa. Wala pang tax. Wala pa. Okay. Hindi ko pa pinaparehistro eh. Pero okay. Papakita ko sa inyo. Makikita ninyo. Papakita ko sa inyo kung paano yung konsepto ng pagre-register ng negosyo. Hangga't wala pa ako nilalabas, wala pa. Relax lang muna kayo, wala pa. Maliit pa lang naman ito eh. Nakapwesto pa lang kami, ganun. Tapos, unti-unti, nagtatanong-tanong na rin ako kung paano sistema. Tapos, syempre, nagpaalam din muna ako. Ganun yung konsepto, nagpaalam din muna ako. Kasi wala naman kayo malay, maraming nagiging milyonaryo, hindi naman nire-rehistro ng negosyo eh. 'Di ba? Yung sa akin, ire-rehistro ko talaga 'to, hindi pwedeng hindi. Pag hindi mo pinakita ko paano ire-rehistro yung negosyo, alam mo na, either magkakaproblema ka sa BIR o hindi ka nakapagturo ng sapat. Ganon 'yun. Pero antay lang muna kayo kasi ang balita ko kasi somewhere north of parang 50,000 daw yung pagpaparehistro ng negosyo. Casino pa lang naman yung pera, 300,000 tapos mababawasan pa ngayon. Pwede nang iparehistro ito, malapit na. Konting tiis na lang, malapit na. Ayun nga lang, kailangan ko lang munang siguraduhin, gusto ko ba talagang gawin tong negosyo na to hanggang mamatay ako. Which is, alam mo yun, parang nagdududa ako. Ganun. Kasi project lang naman ito eh. Yun. Project lang naman ito Pero umiikot yun, boss, na capital to expenses. Lahat, brother. Lahat ng kailangan. Wala kaming parang dudugtong ako galing sa sarili kong pera. Pangit yun, di masaya yun, pandurugas yun. Kung ano yung 50 mil na unang nilabas, yun lang talaga. 50 mil na unang nilabas, yun lang talaga yun. Pangit kapag kami dugas, hindi na masaya, parang naka-unli life ka nun eh. Gets mo? Kaya tinan mo, pansinin mo, ang bagal. Bakit mabagal? Kasi ganito talaga yung totoong negosyo. Yung totoong negosyo, mabagal talaga pag gumagawa ka ng unang 1 milyon, brother. Hindi yan sobrang bilis. Ganon yung konsepto. Ayokong dugasin, brother, hindi masaya pag madaya. Hindi masaya pag madaya. Kaya nakita nyo, pansinin ninyo, ako lang naman yata yung kaisa-isang influencer na kahit katangahan ko, nilalabas ko sa social media eh, diba? Minsan tanga ako, minsan bobo ako. Ayun, nanakawan ako 150,000 sa katangahan ko. Ganon. Nakita nyo nung nakaraan, nasunugan ako ng taba dahil sa kabobohan ko rin, naiwan ko, munti ka pa masunog yung bahay. Diba? Ako lang naman yata ang kaisa-isang influencer na nagtuturo ng konsepto na kung paano umusad sa buhay, na pinapakita pati katangahan ko, pati kabobohan ko, pinapakita ko sa social media. Tingnan mo, katulad doon nakaraan, may nagtanong sa akin dito, di ba, nakita ninyo nung bandang December, umutang ako ng pera, 100,000. So bale, 5 tao yung inutahan ko, tagta 20,000 each. Tapos ang usapan, babayaran ko 1,000 isang araw. Ganun yung konsepto. Tapos, nakita nyo ngayon kung paano bumababa yung pondo, tapos na may problema, tas etc, tas bla bla, tas hindi sigurado kung makakapanatili ba o hindi, kasi ang kunat talaga noong December. Ngayon, may nagtanong sa akin noon. Ang tanong niya sa akin, palagay mo ba good decision ba na kumuha ka kagad ng pwesto? Sabi niya. Sabi ko, hindi ako sigurado, baka tanga lang ako. Bakit? Kasi the only way para malaman mo kung good decision o bad decision yan, you have to make sure na, alam mo yun, nasa baba na ng threshold mo. Na malapit mo nang isara yung negosyo para malaman mong mali yung decision, pwede ka na mag-escape dun. Ganon yung konsepto. Bago mo malaman na mali yung decision mo tungkol sa malaking decision na ginawa mo, you have to make sure na, alam mo yun, alam mo yung consequences ng actions mo, tapos alam mo kung paano i-reverse yun, tapos kung hindi mo na alam kung paano i-reverse yun, isarado mo na lang yung negosyo kung di mo alam kung paano i-reverse o humingi ka ng tulong sa kung sino man, consultation na ang labas nun. Ganon yun. So sabi ko sa kanya, diretso, hindi ko alam kung naging good decision ba o bad decision na kumuha ako ng pwesto. Bakit? Kasi kailangan ko pang mag-antay ng January, ng February, ng March, baka sakali kasing umalagwa. Ayun, pagtungtong nga ng January, umalagwa nga talaga. So ngayon, this has proven to be a good decision after all. Ganon, sinubukan ko na kumuha ng pwesto, hindi ako sigurado kung uubra o hindi. Basta ang bottom line, 2 na ngayon yung shop ko. Isang nandun sa harap ng barangay at saka isa dito. Ngayon, anong nangyari, paglipas ng panahon, hindi ako sigurado kung good decision ba to. Nung tumungtong ngayon ng January, medyo pumitik ng konti. Nung tumungtong ng February, maganda bagsakan. This has hold true. Gumana yung decision ko na kumuha ng pwesto. Ngayon, paglipas ng panahon, isinarado ko na yung sa barangay kasi it turns out na saturate na namin yung merkado sa barangay. Pwede mo nang sabihin na lugi yung nasa barangay ko. Pwede mo nang sabihin diretso yun na lugi nasa barangay. Although yung iba, hindi naman kinoconsider yun. Ang kinonsider nila, parang ang dating, nilipat ko lang yung pwesto dito.
Tapos pinag-isa ko na lang. Kasi ganun ang ginawa ko eh. Kumbaga, yung mga tao doon, nilagay ko na lang dito, tapos sinarado ko na yung sa harap ng barangay. Pero ako, ang consideration ko doon, nalugi ako. Bakit? Kasi kailangan mo talagang sabihin sa tao na lugi ka. Hindi pwedeng lahat na lang ng pagkakataon, panalo ka. Ano ba naman negosyo mo, lahat ng pagkakataon, panalo ka? Minsan kailangan aminin mo tanga ka. Minsan kailangan aminin mo bobo ka. Hindi naman kasi lahat ng panahon tanga ka, hindi lahat ng panahon bobo ka. Hindi rin naman lahat ng panahon matalino ka. Ganun yung konsepto. So sa akin, pinapakita ko lang sa mga tao. Yun. Oo. Follow up Pero question. tama din yung demographics, boss. Maganda. Maganda yung demographics dun. Ano yung market. Tanong, yung sa editor ng, syempre kasama pa rin yung marketing dyan, di ba? Yung mga editor, umiikot pa rin doon yung pondo ng, kasama pa rin doon yung Project 1M. Wala akong editor para sa Project 1M. Ang editor ko para sa The Chichester. Yun ang editor ko para sa The Chichester. Tingnan mo. Kung hindi nyo napansin, yung edit ng mga video dito, meron akong kinuhang editor dati, na kinuha ko din sa Project 1M, yung pampasweldo nun. Pero sandali lang naman, gano'ng katagal si Iggy dito? Mga isang buwan? Less than. Mga ganun, isang buwan. So nagpasweldo rin ako noon ng editor. Nga lang, yung editor, wala na. Wala ngayon akong editor. Yun yung dahilan kung bakit napapansin ninyo. Pinaghihiwalay ko eh. Yung dun sa The Chichester na nagsasalita ako ng chinap nila galing sa live. Ito, The Chichester na brand ito. So chinap sa live, edit ngayon. Sarili kong editor yon sa The Chichester brand. Hindi yun editor ng Project 1M. Kaya yung kung makikita ninyo, yung post ko tungkol sa Project 1M, ako mismo yung nagbe-video sa sarili ko. O tignan nyo to si Francis, bla bla. Tignan nyo to si Masaya, ganito. Tignan nyo tong tao ko, ganito. Kasi hindi ko pwedeng lagyan ng editor yun. Ang dahilan kasi nga, yung konsepto na yung pera ng Project 1M, pera ng Project 1M yun. Pero yung pera ko na sarili na The Chichester, akin lang yun. Hiwalay yun. Pera ng Project 1M at saka pera ng Chichester. So pag nakakita ka, inedit yung video, tapos yung pagkaka-edit ng video, as in, yung galing sa live, editor ko yun, personal. Sa akin yun, editor ko yun. Hindi yun editor ng Project 1M. Ngayon, nagkakaproblema ako dahil yung personal na account ko, yung personal na Facebook ko mismo, dinown ni Facebook. So ngayon, nawalan ngayon ako ng access doon sa Project 1M, doon sa The Chichester Official, at saka doon sa The Chichester, yung 3 pages ko, nawalan ako ng access doon. Ngayon, gumawa kami ngayon ng isa pang page. Ito na ngayon yung bagong page na nakikita nyo sa Facebook. Yung nakikita nyo ngayon sa Facebook na bagong page, wala na, pinagsama-sama ko na lang lahat doon. Yun ngayon na nangyari. Wala na ako access doon sa 3 eh. Ganon yung konsepto. Last question, sorry. Di ba sabi mo dun yung concept ng pagkain hindi mo gusto eh. Hindi talaga. Ano yung masasuggest mo ngayon? Parang kung ikaw ang masusunod, anong industry yung i-start mo? Hindi ako magsasuggest ng kahit na ano. Bakit? Depende yan sa kung sino papasok dun sa kung ano man ang industriya ang gusto niya. Ako, established ako sa sarili kong industriya. Sa sarili ko. Pero itong Project 1M, pinasok ko ito na wala talaga akong malay sa konsepto ng pagluluto ng pagkain na pambenta. Wala akong malay dyan sa konsepto ng pagkain na pambenta. Basta ang alam ko, magbenta. Yan, magaling ako magbenta. Pero yung konsepto ng pagluluto para ibenta, hindi ko talaga gusto yun, brother. Nung nagpa-survey ako, ang majority, siguro tignan nyo na lang doon sa Chichester Official, nagpa-survey ako, ang majority na sinasabi nila magtitinda daw ng pagkain. Yun ang sabi ro sa comment section. Siguro dahil masyadong maraming babaeng nanay na nanonood sa akin, ganun. Sige, sabi ko ako magtitinda ng pagkain. Ano ba naman ang magagawa mo sa halaga 50,000, 'di ba? Pwede kang kumuha ng pwesto pero mas malamang na malugi ka agad dun. So ang ginawa ko, kumuha akong food cart, ganun na lang. Tapos tabi ng kalsada, nagpaalam lang ako sa barangay, pinayagan naman. Kasi hanggang ngayon pinapayagan pa rin diyan sa harap ng Mahabang Parang. Huwag niyo lang sabihin sinabi ko na nagpinapayagan pa rin. Kasi doon sa harap ng Mahabang Parang, in case lang hindi nyo alam, may pumuwesto doon sinigangan din. Hindi po sa akin yun. Wala akong kinalaman doon. Yung nagtitinda ng sinigang doon, isa sa mga fans ko rin yun. Tapos kumuha silang permit sa barangay, binigyan din sila ng permit ng barangay. Galante yung barangay. Gusto talaga magkaroon ng hanap buhay dito sa lugar na to eh. So di binigyan ng permit, meron na ngayon nakapuwesto ron, sinigang din sa harap ng barangay. Pero hindi sa akin yun. Wala akong kinalaman na doon. Ano yun, kumbaga parang anak na lang nitong konsepto na to. Hindi ka rin sila nag-abiso sa akin na magluluto sila sinigang eh. Tapos nung unang beses na nakita ko yun, sabi ko, tangina, tontuwa ako. Ang saya. Sa pakiramdam ko, baby ko yun eh. Kaya nga isinama ko sa vlog yun eh. Yung yung sinigangan dun sa harap ng barangay. Hindi nga lang magkalasa,
Pero sakto para sa presyo niya. Mas mura sa akin yun. Akin 140 eh. Sa kanila 70 pesos lang eh. Mura lang. Yun. Okay. Follow-up Thank question, you. brother. Wala na. Thank you, boss. Thank you very much, brother. Okay, next tayo. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, sir. Angeles, Pampanga, sir. Pampanga. Okay. Ano tanong mo, brother? Ang tanong ko lang po, brother, kasi isa akong former barangay captain. Okay. Yan po kasi yung although hindi natapos yung term ko, sir, nag-resign ako kasi reason bakit kami hiwalay ng tapos ngayon ang gusto ng mga tao pabalikin ako kahit malayo pa pabalikin ako. Ang gusto ko yung tamang decision dyan kasi yan po ang reason na ano dahilan ba't hindi mo natapos term? Dahil po nung naghiwalay kami ng misis ko kasi lagi na lang akong nasa inuuna ko yung pamilya ko napabaya. Naintindihan kita ron. Decision Alam mo dyan sa parte na yan, mas bilib pa ako sa'yo kaysa sa akin eh. Chen, nalaman mo naman kung ano nangyari sa akin eh, diba? Yung sa'yo eh, give up mo yung pagsiservisyo publiko. Ako, ang pinili ko talaga servisyo publiko. Nakipag-iwalay sa akin. Kasi ako, brother. Ako, eh. 7 taon din kaming magkasama. Ako kasi, brother. Mabot ako sa ganitong edad, political observer talaga. Ang good decision lang yung ko kasi maganda naman magserbisyo sa Ang tanong mo kung dapat ka pa bang bumalik sa serbisyo? Opo, kasi yung sinabi ng mga tao marami daw yung ano mas importante sa'yo? Pamilya mo o serbisyo? Wala na akong wife na yung sir. Anak na lang, dalawa. Naghiwalay pa rin kayo kahit give up mo yung serbisyo publiko mo? Oo, nauna yung hiwalay eh. Tapos nag-resign ako, sinubukan ko ayaw na niya. Uli na yung ko. Pagre-resign ko sa pag-service. Understood. Inaano din ako sa mga tao kasi marami daw mga I will say na nakasunhan. Ikaw lang ang makakapag-desisyon yan on your own. Kasi nakadepende yan sa efficiency mo kung kaya ng isip mo, kaya ng puso mo magsilbi. Kasi ang mabigat na parte dyan, brother, yung kakahiwalay mo lang tapos apektado ka pa. Tapos dahil dun, nagkaroon ka ngayon ng problema sa pamumuno. Ang hindi mo gugustuhin, brother, yung hindi ka ready mamuno sa mga tao, tapos pinilit mong mamuno sa tao dahil sa hiling ng mga tao. Ang magiging problema mo dyan, hahanapan ka ng butas ng mga tao. Tapos pagka nakitaan ka ng butas, sila na naglagay sa'yo sa posisyon. Sila pangangat-ngat sa'yo mula sa loob. You just have to make sure na ready ka. Hindi lang dahil sa dikta ng mga tao, kundi dahil dun sa konsepto na kaya mo ba? Kaya ba ng isip mo? Kaya ba ng puso mo? Kaya ba ng bulsa mo? Practical pa bang gawin mo? O baka merong mas importante pang mga bagay katulad ng katinuan mo, sanity mo, kesa dun sa, oo, public servant ka nga, andun ka nga sa posisyon, pero napaka-miserable ng buhay mo, hindi mo ngayon kayang gampanan. Tama. Ikaw ang magdidesisyon yan, brother. You have to consider all the factors surrounding you. Follow-up question, brother. Sige, brother. May charity akong... Paalala ko lang sa inyo, yung mga ganyang tanong ng mga politiko, every now and then kakasalang mukha ko yan. Kasi marami akong mga politikong kakilala. Eh syempre, every now and then nagtatanong din naman sila sa akin. Hindi naman dahil sa konseptong mas magaling ako kaysa sa kanila, hindi ganun. Kundi dun sa konsepto na I'm coming from the
perspective of being a voter. Botante. Doon ako sa perspektibo na botante, 'di ba? So being a voter, ano kaya palagay ko, 'yun ang sinasabi nila, mga bagay na naiintindihan ko tungkol sa mga bagay na kailangan makita sa isang politiko para ganito, para ganyan, para ganon, para ganyan, para ganon. So may mga politiko talaga every now and then na nagme-message sa akin, nakikipagkwentuhan tungkol sa maraming bagay, lalo na sa kampanya nila. Merong mga politiko. Although syempre hindi yung mga matataas na klase, yung mga normal lang, common pang kung hindi man syudad, pang bayan-bayan. Ganun. Follow-up question, bro. Mayroon din ako akong charity na sinalihan. Tulong kami sa mga batang lansangan, mga tulubi. Tapos medyo nakilala na rin yung namin. Charity, sa TikTok charity. Pwede ba namin i-register yan para mas lalo pa siyang kasi tinutulungan namin, eskwelahan. Mas maganda kung rehistrado kayo para kinikilala kayo ng gobyerno. Sige po kasi po ako doon may katungkulan po ako. Ano ang conflict nun sa'yo? Okay naman para din sa pakiramdam na makatulong. Yung pagtulong okay yun. Pero anong conflict nun sa'yo? Bakit saan galing yung konteksto na itinanong mo kung dapat bang rehistro? Kasi sigurado merong pagdadalawang isip kaya mo itinanong yun. Saan galing yung konsepto ng pagdadalawang isip? Sa kabuuan, gusto naming makilala tayo na gusto. Kasi dumami kami ng dumaming. Di mas maganda kung may rehistro, kung sa konsepto lang din naman ng pagdami, although hindi mo mapapakinabangan yung rehistro sa konsepto ng pagdami, o baka siguro indirectly mo lang mapakinabangan yun. Pero mas maigi pa rin na kinikilala kayo ng gobyerno, nagpapasakop kayo sa gobyerno. Importante yung pagpapasakop, brother. Alam mo naman yan as a government official, diba? Importante yung konsepto ng pagpapasakop. Kasi yung konsepto na nagmamaneho ka ng isang organisasyon tapos dumadami ang tao tapos hindi rehistrado, syempre alam mo na yung nasa ibabaw, kakaba-kaba tungkol dyan sa mga ganyan. Naiintindihan mo na yung brother, nagkakaintindihan na tayo. Hindi ko lang pwedeng sabihin sa live pero naiintindihan mo na yung konsepto na kakaba-kaba pag masyadong maraming tao tapos hindi rehistrado. Gets mo yun? So para hindi kinakabahan yung nasa ibabaw, parehistro kayo. Para hindi kinakabahan yung nasa ibabaw. Kasi alam mo naman, napakaraming grupo na binubuo yung grupo na yun na sa umpisa charity muna. Tapos may hidden agenda paglipas ng panahon kaya pala hindi pinaparehistro. Siyempre, maaamoy kayo nung nasa ibabaw. Alam mo na ibig ko sabihin doon, brother. Tama. Yan lang po. Salamat. Salamat sa mga. Salamat, brother. Thank you. Thank you. Okay, okay. Next last question na siguro to. Luxret. Minomonitor ng AI ng TikTok yung conversation. Kasulat dito AI. Food Ideas Unleashed. AI. So, minomonitor ko ano topic. Minomonitor ko ano topic. Okay. Teka, next tayo. Ito, Kaneshi. Nagtataka ako doon sa mga basher. Ang tatapang nila mag- Hello po, good morning po. Tapos hindi naman umakit sa live. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning po, Las Piñas po. Taka, may comment dito. May tatanong yata to. Malaki titi o matamod? Siguro malaki titi. Good morning, brother. Taga saan ka, Las Piñas? Las Piñas po. Okay. Ano tanong mo? Nakapasok na rin po ako sa live itong nakaraan. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano lang po, ito common question lang naman po ito Titignan ko lang po sana kung tama ba yung pinapaniwalaan ko. Tanong ko po sana, ano po ba dapat yung yung pinagkaiba ng
na dapat meron sa lalaki at sa babae, yung different qualities po nila. Na dapat meron sila. Different qualities o common qualities? Yung ano po, siguro yung mahalagang qualities na lang na dapat meron sila. Importante yung tapat ka sa pagsasalita. Importante yun, pagtatapat sa pagsasalita. Bakit? Kasi yung dila yung pinakamasamang sangkap ng tao eh. Homo ang dila ang pinakamasamang sangkap ng tao ayon sa Biblia. Importanteng tapat ka sa pananalita. Hindi lason yung nasa dila mo katulad ng maraming mga basher dito. Yung mga yan, lason yung nasa dila niyang mga yan eh. Basura eh. Yung alam mo yung wala silang mailabas na katinuan bukod sa mga bagay na nasa utak lang nila. Yun lang, kung ano yung kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ibig sabihin nun, kung ano lang yung meron sa kanila, yun lang yung nilalabas nila. Puro basura yung nakikita mo sa comment section, kinaka-copy-paste lang nila. So alam mo na, basura laman ng utak nitong mga tao na to, hindi tapat sa pananalita yung mga ganyang klase ng tao eh. Importante ang katapatan sa pananalita, brother. Ang sabi ni Kristo, ang oo ay maging oo at ang hindi ay maging hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Importante ang katapatan sa pagsasalita. So pagka lalaki, babae, dapat parehas tapat sa pagsasalita. Pag hindi tapat sa pagsasalita, alam mo na may problema. Bakit? Kasi ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Dito sa Project 1M, marami ng ano rito, umpisa pa lang alam ko na kagad na magnanakaw. Tulad ni Angel, sinungaling yun eh. Sinungaling. Alam mo na kagad eh. Kung sino yung mga sinungaling, madalas na pagkakataon magnanakaw din yan. Oo, merong mga taong hindi tumatawid from being a sinungaling papunta sa pagiging magnanakaw. Oo, merong ganun. Pero sa madalas na pagkakataon, tumatawid yan. Tumatawid yan. If given the chance para makapagnakaw, yung mga sinungaling agad ang unang-una mong tignan kung sino nagnakaw. Sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi. Yun ang pinaka-importante sa akin, brother, yung katapatan sa pagsasalita. Importante yun. Ano, tinan mo. Yung mga katulad nito the Jenad, yung mga ganyang klase ng tao, hindi mo pagkakatiwalaan niya kahit kapraso eh. Kaya tinan mo, walang opportunity sa buhay yung mga ganyang klase ng tao eh. Ang addict, anong kapatid ni Chester? Yun, ganoon yung comments niya eh. Alam mong mga ganyang klase ng tao, wala magtitiwala sa ganyan eh. Kaya umpisa pa lang, alam mo na kagad kung sino-sino yung may mga laman versus mga taong walang laman. Yung mga walang laman, gaya ng kawikaan Tagalog, yung lata na maingay, walang laman yan. Yung ilog na maingay, walang laman yan. Yung ilog na malalim, alam mo tahimik. Yung ganon din yung lata na tahimik, alam mo malaman. Ganon yung konsepto. And as weird as it may sound, because you may find me somewhat annoying sa pandinig, in major cases, tahimik lang ako. Sa mas madalas na pagkakataon, tahimik lang ako. Ang dahilan kung ba't parang ang ingay-ingay ko rito sa social media. Kasi ito kasi yung panahon ko para magsalita eh. Nagtatanong kayo, sasagot ako. At kayo rin naman ang makakapagsabi kung walang laman o malaman yung mga bagay na sinasabi ko na kahit hindi mo pa naitatanong, may mga pagkakataon na sa pakikinig mo pa lang natututo ka na ng mga bagay na pag dumating ngayon sa iyo yung senaryo na yun, alam mong mapapakinabangan na sinabi ni Chester ito. Type yes kung naniniwala ka ron, type no kung hindi. Ganun lang kasimple yun. Sige, tingnan natin. Yes po. Yan. Yes na yes. Follow-up question naman. Sige, brother. Connected pa rin po to. Ito bilang isang lalaki. As a leader po dapat, as a future leader na lalaki, kasi po ako panganay ako eh. Then, darating po yung time na alam ko na magli-lead po ako yung magpo-provide. Ano po ba dapat yung mga high-end qualities na meron po dapat ako? Or yung mindset na ganun? A good leader is also a good follower. Ang ibig sabihin yan, pag-aralan mo munang maging magaling na follower. And that's more than half of the job done on being a good leader. Hindi ganun kakomplikado maging magaling na leader eh. Ang magaling na leader, alam kung paano sumunod muna sa instruction. Pag ang isang tao gusto dunung-dunungan, galing-galingan, ayaw sumunod sa instruction, alam mo hindi magiging magaling na leader yan. Alam mo na agad yun. Kahit gaano pa yan ka presentado alsado, kahit gaano pa kagaling ang pinapakita niyang tao na yan, pag ang isang tao hindi marunong sumunod sa instruction habang nasa ilalim pa siya ng isang liderato, alam mo na agad na pag inilagay mo sa liderato yan, babagsak yan ganyang klase ng tao. Hindi ganun kakomplikado. Malalaman mo agad kung sino-sino yung mga magagaling na leader, doon pa lang sa follower pa lang sila.
A good leader is a good follower. Bakit? Simpleng konsepto mo. Samahan mo lang ng common sense, di ba? Napakadali ng konsepto ng pagiging leader Pag ang isang tao magaling na follower, alam niya kung paanong magaling na paraan ng pagsunod sa nasa ibabaw niya, kaya niyang ituro yun sa ibang tao. Pag siya na ngayon ang leader, hindi, nung panahon ko, nung ako pa'y sumusunod, ito ang ginawa ko, ito ang ginawa ko, ito ang ginawa ko, ito ang ginawa ko. Ngayon, gugustuhin mo bang gawin yun? Oo, bakit? Kasi, kung gusto mong makarating sa posisyon na ginawa ko, daanan na narating ko, daanan mo yung parehas na landas na dinaanan ko. Gusto mo makarating sa posisyon ko ngayon, daanan mo yung landas na dinaanan ko. Tutulungan kita. Susundin mo lang lahat ng instruction ko. Ganun kasimple. Madali ngayon magbigay sa'yo ng instruction. Bakit? Kasi ituturo mo na lang kung ano ginawa mo nung follower ka pa. Ito mo, ganun ka common sense yun. Magaling na leader ka, hindi ganun ka komplikado maging magaling na leader, dapat magaling ka munang follower. Ayaw mong sumunod sa instruction, gusto mo dunong-dunungan ka, gusto mo galing-galingan ka, pag panahon mo na para maging leader, babagsak ka. Bakit? Kasi ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Ang dulo ng kayabangan pagkapahiya. Hindi naman, sa social media na lang Maraming nagpanggap na mga magagaling na leader sa social media. Alam ninyo yan. Maraming mga nagyaman-yamanan sa social media. Maraming mga naggaling-galingan sa social media. Nagdunong-dunungan sa social media. Tapos paglipas ng panahon, tignan mo, binabanatan na ng mga tao dahil mali-mali mga pinagsasabi nila. Tama mo? Napakarami niyang mga nagdunong-dunungan sa social media. Lumagapak, yung iba, miserable pa yung pagkakabagsak, hindi na nakabangon ulit. Ang dami niyan sa social media. Yung mga nagpapanggap na mga nego-negosyantihan, ako po, napakarami niyan. Napakarami niyan sa social media. Tapos lahat sila nagtuturo ng kung ano-anong mga paraan nila kung paano daw yumaman. Paano yumaman? Huwag kang matutulog ng 8 hours. Takin ang advice yan. Putang inang yan. Kawalan practicality. Napakawalan practicality. Paano daw yumaman? Huwag kang matutulog ng 8 hours. Ano? So, ibig sabihin, yung pagyaman mo, yung dami ng pera mo, nakadepende sa kawalan mo ng tulog. Di huwag ka na lang matulog para bumayaman ka na bukas. Napakaraming ganyang mag-advise. Yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Ang daming ganyan tao sa social media, lider-lideran. Tignan mo, pag nakabalita ka ng inside nila, yung looban nila, maintindihan mo, may kalas ng kalas ng tao, kalas ng kalas ng tao. Bakit kalas ng kalas ng tao? Simple, a good leader is also a good follower. Hindi sila dumaan sa pagiging good follower. Naglider-lideran agad. Ngayon, doon ka ngayon magkakaproblema. Kasi hindi mo alam kung anong laman ng pagiging magaling na follower, kaya hindi mo ngayon kayang ituro sa mga follower mo kung paano maging magaling na follower. Ang nangyayari tuloy, leader ka nga, ampaw ka naman. Yun ang sagot ko ron, brother. Follow-up question. Okay po, ito marami po kasi nabubulag dito. Ano po napapansin ko lang? Ayun, truth bombs only. Tinan mo, AI talaga nakikinig talaga siya sa topic dito. AI sabi, truth bombs only. Okay, go, tuloy. Sorry. Nabangha ako Dito po sa tanong to, marami po kasing nabubulag dito. Minsan po nalilito na yung tao sa sobrang pong na-under na sila or hindi po nila alam yung gagawin nila. Sino po ba dapat yung talagang dapat nilang sundin? Or paano po ba nila malalaman na karapat dapat lang po sundin yung nag-lead sa kanila? Yung taong may alam. Yun ang dapat sundin. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo ang unawa. Pag alam mo na matututo ka sa isang taong hindi biro ang karunungan, yun ang sundin mo. Hindi ka mamamali ron. Ganon kasimple yung konsepto. Nasa karunungan yan, brother. Kung sino ang may alam, siya dapat ang nasusunod. Hindi ka dapat sumusunod sa taong walang alam. Ganon lang kasimple yan. Tingnan mo, katulad ito. Etong si Degenad. Tingnan mo, yung Degenad dito, isipin mo, sa akin maraming nakikinig. Ikaw kaya makikinig ka sa ganyang klase ng tao? Yan, ganyan mismo yung sinasabi kong dunong-dunungan, galing-galingan. Mga katulad nito ni Degenad na basher. Pansinin niyo, yung ganyang klase ng tao, dito lang siya naglulumagak. Saan siya naglulumagak? Wala, sa comment section lang. Tapos pag inakit mo sa live, di naman umakit sa live yan. Ganyang klase ng tao ba yung mga taong susundin mo? Napakatanga mo pagka sumunod ka sa ganyang klase ng tao, nuknukan ka ng bobo dahil alam mong hindi ka dadalhin yan sa isang matinong lugar. Ano alam niyan? Wala, panlalait lang. Hanggang dyan lang siya. Walang mailabas na katalinuhan. Hanggang panlalait lang ang kaya niyang gawin.
Ay, susunod ka sa tao na ang kaya lang gawin ay panlalait at walang maituro na kahit na ano sa lahat ng mga nakikinig sa kanya, kaya naglulumagak siya dito sa comment section ko, ipinipilit niyang i-promote yung idol niyang si Bugoy. See? Yan mismo ibig ko sabihin. Sa ganyang klaseng tao ka ba susunod? Di wala nga karunungan yun eh. Pinopromote niya yung idol niya na hindi man lang pumalag sa debate nung hinamon. O, diba? See the difference? Ako, pag nagsalita ako, may pruweba. Pag ang Bugoy mo nagsalita, wala nga ka-pruweba, ni talata nga, wala eh. Ni talata, wala. Nung hamunin ng debate, tingnan mo, ano sagot niya doon sa B2G podcast. Hindi kasi ako interesado dyan eh. Paano ka magiging interesado? Kailangan mo na kayong patunayan yung bagay na pinagsasabi mo. Tingnan mo, pag magsasalita ka pala, interesado ka. Pero pag may nakinig, at may naniwala, at may kumu-question sa'yo sa bagay na pinagsasabi mo, hindi ka na ngayon interesadong patunayan. See? Kita mo? Alam mo, kaalakbay ng pagsasalita, yung paglalabas ng pruweba tungkol sa mga bagay na sinabi mo. Ganon yun. Yun ang credibility. Ang credibility, yung mga bagay na sinabi mo, kaya mong panindigan. Kung hindi mo kayang panindigan, at least man lang have the decency to say sorry. Nagkamali ako. Ganun, parang katulad sa akin, 'di ba? Napapansin ninyo, minsan sa mga katangahan ko, sa mga kabobohan ko, na ako na rin mismo naglalabas ng katangahan at kabobohan na 'yun. 'Yun ang credibility. Bakit? Hindi naman kasi lahat ng panahon tama ka. Hindi lahat ng panahon, alam mo 'yun, matino ka, may mga panahon sira ulo ka rin. 'Di ba? May mga panahon mali ka, may mga panahon tanga ka. At ako, being a human being, aminado ako ron. May mga panahon talaga tanga ako. May mga panahon bobo ako. You may hear me with flashy bragadosyo na lumalabas sa bunganga ko na mabubulaklak yung pananalita, pero pag tanga ko, umaamin ako, tanga ako. Paminsan-minsan talagang kasama sa buhay. Paminsan-minsan bobo tayo, minsan tanga tayo, minsan hindi tayo masyado nakapag-isip, minsan hindi natin na-consider lahat ng factors, minsan puyat lang tayo, di tayo masyado nakapag-isip ng maayos, minsan may mga pagkakataon talaga, tayo mali. Tanggapin mo yun, tayo mali. Minsan ganun talaga. As a public speaker, you should understand the level of the gravity of being a public speaker. Dapat alam mo yung bigat ng pagiging public speaker. Pag ikaw magaling na public speaker, pag nagkamali ka, aminin mo nagkamali ka. Hindi yung inaamon ka ng debate, ayaw mong palagan, ayaw mo ring amining mali ka. O, tingnan mo. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko ngayon. O, tignan mo ngayon, asan ang credibility nung pinopromote nitong isang pirasong idol pinopromote nung fan ni Bugoy. Diba? Asa na credibility? Wala. Nung hinamon ng debate, wala. Sabi niya, hindi lang daw siya interesado. Ganun. O, tingnan mo. Kapag ka pala magsasali-salita ka, interesado ka. Pero pag patutunayan mo na yung mga bagay na sinabi mo, biglang hindi ka na interesado. Ano nalabas ngayon? Yung mga naniwala sa'yo, iniwan mo sa ere. Wala ka palang pruweba ng mga bagay na pinagsasabi mo. See? Kaya mo bang bayaran kasi oras ni Bugoy? Magkano ba kasi oras ni Bugoy? Ang sabi nila 3,000 daw. Kahit sinong negosyante kaya maglabas ng 3,000 para sa 20 minutes sa kanya, brad. Paalala ko lang sa ito, Jenad. Papaalala ko lang sa iyo. Kahit sinong negosyante kaya maglabas ng halagang 3,000 para sa 20 minutes ni Bugoy. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Iidolo ka na rin lang naman dun pa sa walang kredibilidad. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pilipinas, paalala ko lang sa inyo, kung pipili kayo ng iidoluhin, yung kayang panindigan yung bagay na sinabi niya. Huwag kang pipili ng iidoluhin na hindi na nga kayang panindigan yung sinabi niya, hindi man lang humingi ng dispensa sa pagkakamali. Ano ba yan? Ganyan ba yung mga klase ng iniidolo mo, Pilipinas? Pili ka ng iniidolo na may kredibilidad sa pagsasalita. Yung mga taong tapat, yung mga taong hindi sinungaling. At ito mo, kahit nga si Makagago, ito mo. Panoorin niyo yung mga contents ni Makagago. Mapapansin mo, pagka si Makagago bumibira, nagtatapat siya, inaamin niya kapag tanga siya minsan, bobo siya minsan, may pagkukulang siya, may bitin siya, inaamin niya yun, sinasabi niya diretso yun sa mga tao. Mas okay na sa akin na maligaya akong marinig na inaamin mo na tao ka din at nagkakamali ka din. Kesa naman lahat na lang na lumalabas sa bunganga mo, para bang totoo at parang may pagka-Diyos ka na hindi ka nagkakamali. Hindi ako interesado sa ganong klase ng mga tao eh. Yung mga taong masyadong malinis, nasa loobang kulo niyan. Ulitin ko, yung mga taong masyadong malinis na hindi umaamin sa mga pagkakamali nila, nasa loobang kulo niyan. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Anyways, follow-up question, brother. Okay na po. Kasi 16 years old po kasi marami pong bagay na kinalilituan ko. Kaya po ayun, nagtatanong lang po. Pero sa ngayon yun pa lang naman po yun. Na-appreciate ko. Next na lang. Nagtatanong ka.
Na-appreciate ko yun. Magpakatalino ka ng gusto, brother. Malayo ang mararating ng isang kabataan na nagpipilit maging matalino. Kesa sa isang bata na nagpipilit na gumawa ng pera na hindi naman niya talaga kailangan gumawa ng pera dahil magulang niya nagsusupply sa kanya. Unahin mo ang talino, brother, malayo mararating mo. Yun mismo yung i-advise ko sa sarili ko kung ako bumalik sa pagka 16 years old at makakausap ko sarili ko. Nasasabihin ko sa sarili ko, magpakatalino ka, mamahalin ka ng maraming mga tao pag hindi biro ang talino mo. Galingan mo sa buhay, brother. Kailangan ka ng lipunan. Okay po. Thank you so much po. Magandang umaga sa'yo. Bye-bye. Okay. Okay. Maraming salamat, Pilipinas. Na-appreciate ko yung oras mo. Sana marami ka natutunan. Gaya pa rin ng dati. Pasensya na hindi ako nakapag-live kahapon. Bumalik yung sore throat ko. Ngayon, bumabalik na naman. Paus na naman ako kahapon. Ayan, ngayon, mukhang malapit na naman kasi nakaramdaman ko masakit na naman yung lalamunan ko. Anyways, magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Galingan mo sa buhay. Mahal na mahal kita.